mahigpit na seguridad maging ang mga miyembro ng media na magko-cover sa Malacanang para sa pagbisita ni US President Barack Obama. Mahigit 100 mamamahayag ang nakatutok sa okasyon, kabilang na ang mga media mula sa White House. Mula sa Malacanang, may ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, tama ka, Tina. No? 3 security check ang dinaanan namin via Nagtahan Gate ng Malacanang bago kami ganap na nakapasok dito sa press office ng Malacanang. Ang unang stage po na madadaanan ng mga pupunta dito ay yung sa Sentry Gate mismo, no? Yung Nagtahan, malapit sa flyover ng Malacanang ay madadaanan muna yung area na yan kung saan merong mga barangay tanod at mga PSG personnel na sumasala sa mga pumapasok. Pinapahinto ang mga sasakyan at tanging mga residente lamang sa loob ng Malacanang premises at yung mga may official business sa Malacanang gaya ng mga miyembro ng media at iba pang bisita ang pwedeng pumasok. Pagkatapos niyan ay may isa pang security check sa mismong Nagtahan Gate ng Malacanang kung saan naka-standby ang malaki-laki ring contingent ng pulisya. Bali, ang nag-identify po ng mga non-resident at residente po, yung mga barangay official na po. Kaya po sila nakadeploy po dyan sa harapan po. May kasulatan ba ang isang residente na kailangan ipakita? Bali, yung resident ID po nila. Tsaka yung gate pass po ng resident passing through ng Malacanang. Sa kahabaan naman ng JP Laurel Street, papasok sa palasyo ay makikita ang mga bandera ng Amerika at Pilipinas. Sarado na ang kalsada sa harap mismo ng palasyo, kaya't kailangan ng umikot para makarating sa media office. Sa media office naman ay nakaabang na ang marami-raming miyembro ng media. Higit po ito sa normal na bilang ng media na nagko-cover dito dahil na rin sa matinding interes sa pakay ng pagbisita ni US President Barack Obama. Ayon sa Malacanang ay 80 miyembro ng media mula sa White House ang magko-cover sa event na ito at nasa 6 na po naman ang miyembro ng Malacanang Press Corps at nasa 25 ang tinatawag na foreign visiting journalist at hindi kasama iyan ay yung hindi kasama sa party ni Obama pero sila ay naririto sa Pilipinas para rin mag-report kaugnay sa pagbisita rito ng US President. Yan muna pinakauling ulat mula dito sa Malacanang, Tina. Sandra, curious lang ako kasi alam mo ngayon sa panahon ng mga selfie, meron bang mga paalala hindi lang doon sa media kundi pati na rin doon sa mga empleyado ng Malacanang sakaling nandiyan na si President Obama? Yes, Tina, no, na pag nagko-cover tayo ng mga presidential visits, talagang dinumero ang kilos at bawal yung pabigla-biglang paggalaw at maingat dapat yung galaw sa loob ng Malacanang. Ang kanina nga nakausap ko yung ilang Malacanang press corps member. Sila lamang yung tanging makakapasok dun sa loob at ang sinasabi nila sa atin sa ngayon wala pa nga sila impormasyon kung sila ba ay magkakaroon ng signal ng telepono in the first place pag sila nasa loob. At sila ay masasabing excited na dun sa coverage na ito dahil hindi rin naman madalas na nakikita mo ang US President. At sila ay umaasa na kahit paano magkakaroon ng oportunidad para sa ganyang selfie. Ika nga nitong makasaysayang event na ito. Pero yun nga, alam din nila na talagang matindi yung decorum na dapat i-observe doon sa loob. Tina? Okay, maraming salamat, Sandra Aguinaldo.